So ayan at good morning mga lods ano. So ayan maligayang pagbabalik sa ating munting channel ano. At good day, magandang buhay. At ito kung ano yung nakikita niyo sa ating harapan ay meron tayong ni-repair na concert na clone ano, clone. So ito yung mga gaya sa original. At as usual, ganun pa rin yung mga pagmumukha nila. So ang ano nito si Milchor no. Andiyan si Milchor oh. Shout out sa you Chor. And then siya nagdala customer niya to. So wala naman siyang pyesa. So tayo lang meron. At ito, recondition. At recondition natin to. Kasi nga sabi niya ay nagdi-DC out tong isang channel. So ayun. Galing na to ibang tech, sabi niya. May mga pinutol down na line. Itong resistor pinutol. Yung sa Protect no, yung 22K galing dito sa ating OCP na signal ay pinutol para mag-click lang tong relay niya. So ayun at nung pinunta ni Milchor hindi naman nag-sounds na. So testing natin kung saan channel yung nagdi-DC out. So ganoon pa rin, same pa rin ng dati. So direkta natin dyan. So hanap tayo ng stand. Si Milchor ay mag-abroad to ng Korea. So tayo so ayan, voltage check tayo, mag-DC out tayo. So saan natin lagay dito. Then yung ating test probe lagay natin sa negative, sa heatsink niya, pinaka heatsink ito, kasi body ground to. And then lagay natin dito sa ating sa gitna ng ating mga resistor ito dito sa gitna. So wala siya. So hindi pala naka-on kaya walang DC out lang yan. So tester natin. Na-power na ba natin? Ito din pala dito, wala pa. Daming switch. So wala naman talaga siya dito. So yun, wala nga talaga. Mega ohms lang. Sa kabila wala din naman. Voltage hit 0. So ito yung relay hit point. Meron pala yung heatsink pa lang walang connection lang yan, hindi pala nilagyan to ng connection. So meron naman yung supply natin, may 29 tayong nare-reading sa kabila 29 din. Baba ng transformer 29. And then check tayo ulit, wala pala itong reading, walang connection pala sa chassis tong pinaka main ground ng ating filter capacitor. So balik tayo, tester natin. So ayan, meron pala siyang DC out, meron pala siyang 36. Kabila ay ganun din. So boot channel nagdi-DC out. So ito ngayon recondition to, palitan natin to ulit ng mga ng mga resistor at saka driver transistor So yan naman yung mga common na mga loss kapag isang amplifier ay nagdi-DC out ay recondition natin. At sabay mode na din konti kahit papaano. Gaganda kahit peke yung clone yung amplifier ay gaganda yung tunog. So may mga kinalawang na jumper, so papalitan na lang natin yan. So kaya pala nalito si Milchor nito. Wala namang kalawang kasi yung mga lods hindi kinalawang ng mga resistor. Ay bakit may DC out. So ito ngayon tatanggalin natin to lahat. Yun nagiinit ito nagiinit itong final driver niya. So papalitan natin to ng yung malaki na C2073. So ito na channel nagiinit. Dalawang itong B667 D667 umiinit siya. So ayan, recondition natin to. Check natin yung sa nito. Sa pinaka itong pinaka natin. Pinaka ba yan tawag diyan? Yung pinaka Zener diode. I-check natin. kung merong input na voltage.
So meron naman 53 kabila. So balance naman yung sa ano, galing sa Sinner. So nasa final driver at saka sa main driver tong problem, palitan lang natin lahat. Babaguhin lang natin lahat. So baka may nag-change value na, no. So ayan, at bago natin to simulan mga lods, ano, ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, ay pasubscribe na po. At pakita notification bell at ilagay sa all. So ayan, continue lang tayo. Tatanggalan na natin to kasi recondition naman yung sinabi ni Melchor. Ay para naman na transparent tayo sa customer. Kung ano yung sinabi ni Melchor, yun yung gagawin natin. So ayan, continue tayo. So ayan mga lods, at natapos na tayo. Tapos na natin bunutan ng mga tinik sa lalamunan. So ayan. At ito, recondition. Kung ano yung gusto, kung ano yung sinabi ng customer natin na recondition, so recondition. At kaya naman natin yung i-repair, kaso nasabi niya recondition. So recondition, para makita ni customer na pinalitan talaga natin yung mga pyesa ng kanyang amplifier. So ready na yung pantanim natin. So yung ano, mga driver. So ito, papalitan natin itong sa bias sa transistor, ano. Idikit natin sa heatsink kasi kailangan niya nakadikit sa heatsink. Kasi parang kasi yan yung sensor na magsisense ng init para mag-auto adjust yung ating bias. So ayan. Ayan, continue tayo, taniman ko muna. So ayan mga lods, natapos na nating taniman. So ayan, binago din natin yan, ano. So yung 100 ohms pinalitan natin ng 10 ohms. Ito 39k na yan. So 3.3k, ganun pa rin yung ano. Ito lang yung pinalitan natin. 39k ito. And then yung lahat ng 100 ohms 10 ohms na ipapalit. And then dito naman ay 39k yung 33k. So 220 ohms yung pinalit natin sa 680 ohms. And then dito 220 ohms din yung sa 100 ohms. So ayan, yan lang muna. So continue lang tayo mamaya, no, kasi nga ay magto-turn over tayo ngayon sa solar, ano. So meron tayong ano doon. So i-turn over na natin sa may-ari yung kanyang solar setup. Solar niya sa bahay. So bukas na lang natin to, or mamaya na lang pag-uwi, no. Siguro mamaya pag-uwi natin. Ay i-ano ko sa inyo. Tatapusin natin to. So ngayon at signing off muna konti. So yan, balik na lang tayo mamaya, update ko na lang kayo. So yan mga lods, at naisalpak na natin, ano. Ay unbalance yung tunog mga lods. So yan na yung napalitan natin kanina. So unbalance yung tunog. So ito yung kabila. Ayan, sobrang hina. So dyan natin yan ilagay. And then ay pagpapalit natin itong input na to. Ito. So pagpapalit natin, kumbaga ibaliktad lang, ano. Baliktad lang natin. So ayan, mahina siya. So ayan. Ibalin ba, Chor? So sa kabila na naman yung mahina. Ayun. So it means may problem to sa ating audio input. So pag i-reverse na naman natin, ibalik natin sa dating setup. Ayun. So it means okay na yung main amp natin. So meron tayong problem dito sa tone control or either dito sa input. Itong mga capacitor, ito yung i-check natin, itong mga capacitor na to input. And then yung dito sa balance na capacitor at saka dito sa itong mga to. Ito. So need din natin ma-check yan. At sana yan lang yung ano. So okay na yung main amp natin. Problem natin is yung ano. So ayan, check natin muna yung tone control. Trace muna natin. So hina dito.
yung ano, inago natin yung circuit niya. Si Kulit nandito na naman. Umuy ano yung cellphone mo? So, ayan. Pause ko muna yung video. Tapusin mo na yung meter yung pag-lock sa mga ano. So, ayan. Patapos na si Melchor. Pahiran natin ito ngayon para mukhang bago, no? So, ano natin yan ng ano, yung ating mahiwagang pamunas. So, customer niya yan. Tinulungan ko lang siya i-repair. So, gagawa din to si Melchor ng channel. Pag nandun na siya sa Korea. Abang-abang lang, alam. Abang-abang. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of Gumanda yung bus mga lods. So ayan, rekta na yan. Yun o. Lakas ng bus, ang ganda ng bus mga lods. So yun, baka nagustuhan yung video natin mga lods, ano? Ay huwag kalimutang i-like at kung di pa nakasubscribe ay pa-subscribe na po. At pakita ng notification bell guys sa all. Para sana all.
linisan muna natin. Post ko muna yung video. So, ayan, pupunasan na natin para maging mukhang bago. Yun, oh. Para naman ganahan si customer. Pag uwi ng amplifier niya, mukhang bago na ulit. Yun. Biglang umitim. Mahiwagang palaman natin. Diba? At least sabihin ni customer na inalagaan yung amplifier niya. So, ayan. Mukhang bago na ulit. Iba pala yun na video ko, ah. Tawag dito alagang ortek. Ganyan teacher video ko, char. Para matapos na tayo dito. Hawakan natin ni Melchor. Nag-iingay na naman si Colette. So ayan, mukhang bago na. Di ba? Parang kinain ng sawa. So yan, at hanggang dito lang muna tayo mga lods, at puputuloy natin yung video kasi nga medyo mahaba na. So yan, God bless sa ating lahat mga lods, ano? At bye bye!